Usap-usapan ngayon ng mga online personalities na nag-file ng kanilang certificates of candidacy para sa 2025 elections. Habang hindi na bago ang paglahok ng celebrities sa politika, kapansin-pansin naman ang pagdami ng vloggers at influencers na kasama sa listahan ngayon. Alamin kung sino-sino ang content creators na naghain ng kanilang kandidatura. Isa sa unang nag-file ay ang kilalang TikToker at skincare brand owner na si Rosemary Tan Pamulaklakin o mas kilala bilang Rosmar. Siya ay tatakbo bilang councilor sa 1st District ng Manila bilang independent candidate. Paliwanag ni Rosmar, wala talaga siyang balak tumakbo, pero dahil na-encourage ng kanyang kaibigan, kinuha niya na ang pagkakataong ito para makatulong sa ibang tao. Isa sa mga political vloggers na tatakbo ay ang TikToker at Vice President ng National Federation of Labor na si Ellie San Fernando. Bilang unang nominee ng Kamanggagawa Party List, layunin niya raw na tanggalin ang provincial rate para sa regional workers. Dahil sa adhikaing i-represent ang content creators, online sellers at freelancers, tatakbo sa Senado si Mark Gamboa, isang political vlogger na kilala sa kanyang YouTube channel na Models of Manila TV. Marami rin na nagulat sa pagbabalik politika ni Doc Willie Ong matapos niyang ibahagi na siya ay tatakbo sa Senado. Sa kabila ng pakikipaglaban niya sa cancer, hangarin niya pa rin na ayusin ang healthcare system sa bansa. Matatanda ang huling tumakbo si Doc Willie sa pagka-vice-presidente noong 2022 elections. Kilala naman sa motorcycle vlogs ang YouTuber na si Norris John Okamoto. Siya ay naghain ng kanyang kandidatura bilang first nominee ng Liga ng Nagkakaisang Mahihirap o Linga Party List. Kaya raw siya tatakbo dahil nais niyang matulungan ng mga kababayang Pilipino, lalo na tungkol daw talaga sa pagtulong ang kanyang content sa vlogs. Isa rin sa nagsubmit ang online personality at business owner ng Diwata Pares na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata. Bilang 4th nominee ng Vendors Party List, layunin niyang maprotektahan at solusyonan ang mga issue sa permit at operation ng street vendors. At para naman sa latest filing, kanina lamang ay nagsubmit na rin si Wilbert Tolentino, ang founder at first nominee ng Ahon Mahirap Party List. Bilang influencer, plano niya raw i-vlog ang lahat ng proyektong nais niyang isagawa upang malaman ng mga tao na gagamitin niya sa tama ang ibabayad nilang buwis. Kayo, anong masasabi niyo sa pagpasok ng vloggers at influencers sa politika? Sa paparating na ika-4 na araw ng filing, tumutok sa 1PH para malaman ang latest news tungkol sa nalalapit na eleksyon.